So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po, tuwan-tuwa po talaga ako kahapon. Actually, kagabi to be exact. Kasi nga po, lumabas na po sa balita na 9 June pa pala, no? Na nagre-request ng extradition yung Amerika kay Kibuloy. So, ibig sabihin nun, dadalhin na po si Kibuloy sa Amerika para doon litisin. Pero syempre, may proseso yun in the first place. Nga pala. So, ang point dito, mga kababayan, ngayon, umaga na po, no, wala pa rin po ako nakikita ang politiko na sumusuporta kay Kibuloy. Kasi dati kasi ganun eh. Di ba, nung si Digong, nung hinuli, ang daming nag-react. Mga politician din. Ba't yun naman hinuli? Matanda na yan. Di ba, manyakis yan? Kahit manyakis yan, dapat hindi nyo hinuli. Di ba, kahit mamamatay tao yan, dapat hindi nyo pinakulong sa dahig. O, di ba, ganun yung drama nila dati. Pero ngayon, mga kababayan, mula kagabi, ilang oras na nakalipas, no? Kalating araw na. Wala pa rin po ako nakitang sumusuporta kay Kibuloy. Bukod po kay Banat Bay at saka sa mga Palmolive girls, no, ng KOJC. Tangina, Palmolive girls, no? So ngayon ito, no? Ito balita to sa ABS-CBN, no? So si Kibuloy, pogi talaga nito, no? Bakit kaya lahat ng mga DDS, no, isa ugali? No, kung di ba mamatay tao, manyakis. Di ba? Ay, si Turon, wala na yan. Ano na yan si Turon? Expected na yan. Kasi si Turon, mga kababayan, paaral pala ni Kibuloy yan. Oo. So, basahin muna natin dito. Sabi dito, so, this was confirmed by the Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Babe Romualdez, in a text message to ABS-CBN News. Yes, it was sent to the DOJ, he replied, when asked to confirm the reported extradition request. So, ibig sabihin ng mga kababayan, no, kasi nga po si Kibuloy nga po, may kaso din po sa Amerika. So, ano yung kaso? Human trafficking, tapos child molestation, tapos illegal possession of firearms, at saka puta manyakis! So, ayun, di ba? Puta, actually, isang bobo po talaga. Kabobohan po talaga yung susuporta sa manyakis. Oh, bobo po talaga yan. So, Romualdez also confirmed that the request was made last June. So, noong June pa pala ito. Ba't ngayon lang lumabas, no? So, ngayon mga ka-streetwise, no, actually, dahil nga po sa nangyari po na to, nagkaroon ako ng interest para basahin nga po yung Presidential Decree 1069. No, kung talaga bang malaki yung chance na magkaroon nga po ng posibilidad na ma-extradite si Kibuloy. Okay. So, ngayon, base po sa nakita ko dito, hindi pala siya basta-basta ma-extradite. No? So, mayroong proseso. So, yung isang proseso dito mga kababayan, yung paghingi nga po ng request ng Amerika. So, unang step pa lang yun. Diba? So, prescribing the procedure for the extradition of person who have committed crimes in foreign country. Tanga na talaga ni Kibuloy kapal ng mukha, no? Gagawa nila ng kababuyan, puta, umabot pa hanggang Amerika. Actually, mga may money laundering pa pala, no? Actually, mga kababayan, sa totoo lang, continue pa rin po yung racket ni Kibuloy, yung pabenta-benta na pastillas. Meron pa rin po. Meron pa rin. Kasi nung nakaraan, nasa BGC ako nung nakaraan sa market. Meron nalapit ng mga nakabag. Ganun pa rin. Na estudyante daw po sila. Wala kami nakikita pa kayo pero ako may nakita talaga ako. Sa BGC meron pa din. Tapos nakita ko pastillas alam niyo ginawa ko? Sabi ko, di ba nakakulong na si Kibuloy? Bakit nagbebenta ka pa rin na pastillas? Alam niyo yung style nila ngayon para ma-intimidate ka? Hindi nila aminin na nakikibuloy sila. Ang sasabihin nila, Muslim sila. Ayun ang nila. Ayun ang racket nila ngayon. Siyempre, pag sabing, hindi kami kakikibuloy. Muslim kami. O siyempre ikaw, may intimidate ka na. Pero hindi ako naniwala, puta. Muslim, magbebenta ng ganito? Estudyante? Gawain ni Kibuloy ito, sabi ko Wala talagang, pero
Tangan hindi pa rin natitigil yung style nila, no? Tandaan nyo kayo mga nagbebenta ng pastillas, yung kinikita nyo dyan, ayan po yung binabayad nila kay Banat Bay. Ayan po yung binabayad nila kay sa mga vlogger ng mga DDS, parte dyan, binabayad nila sa mga DDS, sa mga propagandist nila. Naisip nyo ba yun? Tatangan nyo naman? Diba? Oh. So ngayon, Chris Angel po, no? So ngayon mga kababayan nito, no? So ang una pa lang pwedeng makapag-request ng extradition kay Kibuloy, syempre yung bansang merong extradition treaty sa Pilipinas. So isa na nga po dito yung Amerika. Tapos, basahin muna natin ito. So ito yung mga proseso pala, no? Ito to. Any foreign state or government with which the Republic of the Philippines has entered into extradition treaty or convention. So, pasok ang Amerika dito. Only when the relevant treaty or convention remains in force, may request for the extradition of any accused who is or suspected of being in the territorial jurisdiction of the Philippines. O yan na. So, ngayon, pasok pa rin ang Amerika dito. Kasi meron silang tawag dito? Accused, suspected si Kibuloy sa Amerika, no? Parang ganun yung o the request shall be made. Ito na. So ngayon, sa unang step pa lang tayo. Sa totoo lang mga kababayan, mahabang proseso pala ito. Baka abutin pa ng taon ito, no? The request shall be made by the foreign diplomat of the requesting state or government addressed to the Secretary of Foreign Affairs and shall be accompanied by, ito na. So may mga documents na nakalagay. So sa ngayon mga kababayan, andito pa lang po tayo sa unang step na pagbibigay nga po o ng request ng Amerika sa Pilipinas. Ito kailangan ng mga records na dapat ma-comply ito ng Amerika. Okay? Actually, mukhang makukumpleto naman ng Amerika yan eh. So bukod doon mga kababayan, ang mangyayari pa dito, so okay na yung request, di ba? So ang mangyayari dito, ipapasa sa Secretary of Justice. So nangyari na rin pala yun. Ito nakalagay dito eh. Asan na ba yun? He shall forward the request together with the related documents to the Secretary of Justice, who shall immediately designate and authorize an attorney in his office to take charge of the case. Ngayon, ang mangyayari pala nito ngayon, ito para at least alam natin kung anong mangyayari. So, ang mangyayari ngayon dito, nakapag-request na po yung Amerika sa DFA. Ngayon ang DFA, ipapasa kay Boying Rimulya. Ngayon, si Boying Rimulya naman, magde-designate pala ito ng abogado papuntang korte. So, ibig sabihin na may hearing. May hearing pala sa korte. So, abutin talaga ng taon nito. Kaya nga mga kababayan, mayabang si Kibuloy eh. Nalala niyo yung sabi ni Kibuloy dati? Mayabang si Kibuloy talaga. Nung si Kibuloy po, nasa laya pa, sabi niya, basta ako, ilalaban ko to. Sabi niya ganun. Papaabutin ko yung extradition na yan hanggang Korte Suprema. So may mayabang si Kibuloy. Ang problema, Korte Suprema, baka abutin na po na hindi na si PBBM ang presidente nun. Di ba? Continue natin. Sabi pa dito, the attorneys so designated shall file a written petition with the court of first instance of the province or city having jurisdiction of the place. So, nasa Manila na ata to, no? Pasig, tama ba? Pasig RTC na nga, di ba? So, sa korte pa to. Okay. So, ngayon, mga kababayan, okay na, at least you get the point, no? So, ang malungkot dito, meron pang, may appeal. So, yeah, sabi na nga natin na magkaroon ng desisyon yung korte. Ang problema din po kasi kay Kibuloy, no? May kaso din po siya dito sa Pilipinas. Ayun din yung ayun din ang iniisip ko eh. 'Di ba? Hindi naman pwedeng double jeopardy kasi magkaiba ng biktima, magkaiba ng bansa, pero ewan ko lang kung makaka-conflict 'yan. Okay. Sabi pa dito, no? Ito yung appeal, no? Appeal by accused, stay of execution. 'Di ba? The accused may within 10 days from receipt of the decision of the court
of first instance granting extradition cases shall be final and immediately executory. Okay. So, parang impeachment ni Sara. So, habang naka-appeal, naka-immediate executory naman po pala. Okay. So, ngayon, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, no? Kung paano ipagtanggol ito ng mga vlogger ni Kibuloy. Actually, ako wala po akong pakialam kay Banat Bay. Pero, ganito po talaga yung nangyayari, no? Yung statement kapag bayaran. Ako naniniwala po kung bayaran tong sila Banat Bay. Ano ka nasabi? Kayo ba naniniwala ba kayo na yung pag-stay ni Banat Bay tsaka ng mga banateros nyo sa SMNI, libre yun? Oh. Kaya nga kung pagtanggol nila si Kibuloy, kala mo, Diyos eh. O, tinan nyo to ha. Sabi ni Panot, sige. Ayoko kay Kibuloy kasi 'di ba nakakulong siya. Ayoko kay Kibuloy kasi 'di ba nakakulong siya. May mga kaso siya, human trafficking, rapist daw siya. Yak, ayoko niyan. Hindi lahat ng nakadetain o nakakulong ay guilty na. 'Di ba? Ibig sabihin may akusasyon sa iyo. Ito yung totoo na. Oh, bobo rin eh, no? Sabi ni tangina talaga nito, no? Alam niyo, dapat po talaga pinapakulong din po pati bobo. Dapat may kulungan din po ng bobo tanga. O sabi ni Banat Bay, hindi daw porket na nakakulong ay guilty na. Pero ang point dito mga kababayan, di ba? Ang point dito, may ebidensya laban kay Kibuloy. No, hindi po ito bintang, akusado po siya. Akusado. Bobo talaga nito. Oh. Sabihin, hindi lahat ng mga nasa mental hospital hindi baliw. Yung iba doon, trip lang nila pumunta doon. Parang, tangin na talaga, oh. Rapist daw siya. Yak, ayoko niyan. Hindi lahat ng nakadetain o nakakulong ay guilty na. Di ba? Hindi ibig sabihin may akusasyon sa'yo. Ito'y totoo na. Tulad ni dating Pangulong Duterte. Di ba nakakulong? Kaya nga may kaso, di ba? Tanga talaga, no? Iba talaga nagagawa ng bayaran, eh, no? Din siya? Ibig bang sabihin, totoo mga inaakusa sa kanya na siya isang mamamatay tao? Dati nang na-dismiss ang mga kaso ni Kibuloy, binuhay na lang ni Marcos at Romualdez dahil lahat ng makakatulong sa mga Duterte ay kailangan nilang pabagsakin o ikulong. Ang babaw ng logic talaga, no? Ang babaw ng logic. O so ngayon, mga babayan, parang bakit hindi niya naman sinabi na yung kaso po ni Kibuloy na final sa kanya sa Davao? Di ba? At doon nga po na-dismiss sa Davao. O, paano yun? Ay, alam mo naman, Davao, ano yan eh. Kaharian ng mga Duterte yan. Hindi siya binuhay. Tanga talaga. Actually, sobrang misinformation to eh. Hindi matulungan si VP Sara Duterte sa 2028. Diba? Ikaw din naman, inaakusahan ka din naman ng iyong mga kaibigan, kapitbahay, pero lahat ba ng akusasyon na sinasabi sa iyo, totoo? O, hindi ibig sabihin na ikaw ay naakusahan, yan po ay totoo na o guilty na. Ayoko kay Kibuloy kasi bula ang propeta siya. Hindi kami naniniwala sa kanyang mga pinagsasabi, lalo na mga katuruan ng kanyang iglesia. Alam mo mga kababayan, ito lang masasabi ko dyan. Etong mga binoto mo bang mga kandidato, itong mga nakaraang eleksyon, sila po ba ay pareho ng iyong relihiyon? Hindi naman pagkasanto papa ang iboboto natin. Bubo talaga nito, men. 'Di ba? Actually ganyan po yung logic ng mga DDS eh. Samantalang dati mga kababayan, no, tinawag din pong bula ang propeta ni Banat Bayan si Kibuloy. Nung nabayaran, malamang iba na yung paniniwala nila. Tingnan niyo kung paano nila i-vlog si Kibuloy. No, akala mo talaga Diyos eh, no? Pero by the way, no, napag-usapan na natin yung si Kibuloy. Pero napansin ko lang po talaga mga ka-streetwise, hindi siya katulad nung nahuli si Digong. Kasi nga po, nung si Digong nga po nahuli, ang dami kagad nag-react. Di ba? Ang dami kagad nag-react. Pero dito nga po kay Kibuloy, hanggang ngayon wala po akong nakitang may politikong nangialam. So, ibig sabihin nun, ayaw nila ma-involve. Sino ba naman kasing tangay susuporta sa rapist? Diba? Hindi kasi ang point dito, diba? Yung kaso po ni Kibuloy sa Pilipinas,
parehas na parehas po ng kaso po sa Amerika. Ibig sabihin nun, hindi po ito political hindi ito political harassment eh. Ayun ang paniniwala ni Gagong Banatbay eh. No? Na ito daw po ay politika lang. Kasi in the first place mga kababayan, yung kaso po ni Kibuloy sa Amerika, presidente pa lang po si Digong. Meron na. So hindi yan politika. No? So malaki yung chance na talagang ginawa niya talaga yan. So yan na. So by the way mga kababayan, so kayo po ba? Kanina pinakita ko na nga po sa inyo kung gaano pa yung kahaba ng proseso ng extradition. Tingin niyo po ba may extradite pa si Kibuloy? Kasi in the first place, tandaan natin na may kaso pa siya dito. No? So kayo ba dyan sa Team Replay, no? Mas pabor ba kayo na ipa-extradite si Kibuloy? O dito na lang siya litisin sa Pilipinas? No, kasi parang ang sinasabi ko nga dito, di ba sabi ng mga supporter ni Digong, dapat Pilipino ang humuhusga sa kapwa Pilipino. Paano to kay Kibuloy? Merong extradition request. No? Kapag si Kibuloy nga po pinadala sa Amerika, hindi po Pilipino yung maghuhusga sa kanya. Ibang bansa din. So bakit nga ang tanong nga dito, ba't ngayon hindi kayo nag-iingay? Pag dito sa US, maghahanap pa ng mga jury. Ang alam ko meron na po ata, Kuya Danny. Ang alam ko meron na ata eh. Isasalang na lang ata si Kibuloy eh. Ang alam ko eh. No. So, mas maganda na doon siya sa US. O, di ba? So, yan na sa comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Yung mga labis at pa-share na rin po ng video po na to. And so, thank you mga streetways to. And then, next topic tayo. Pag-usapan natin to, no?